Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Narito na naman po ang inyong lingkod, handang magbukas ng isa na namang aklat, isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso. Sabi nila, ang bawat isa sa atin ay may bituin sa ating mga puso. Isang liwanag na gaano man kaliit ay may kakayahang magbigay pag-asa sa pinakamadilim na gabi. Ngunit paano kung ang mismong tahanan na dapat sana'y mag-alaga sa liwanag na yon ang siyang pilit na yumayakap sa dilim? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Tala. Ang himig ay dahan-dahang gumapang palabas sa kanyang mga labi. Isang halos pabulong na awit na para lamang sa nag-iisa niyang kaibigan. Sa malawak at malamig na silid kung saan ang tanging liwanag ay mula. Sa buwang sumisilip sa malaking bintana, si Tala ay nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang luma at medyo pipis ng sisinag. Ang teddy bear na yon, ang tanging alaala na naiwan sa kanya ng kanyang tunay na ina. Ang balahibo nitong kulay kape ay gasgas na sa ilang bahagi. At ang isang mata nitong gawa sa butones ay medyo maluwag na. Ngunit para kay Tala, si Sinag ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Siya ang tagapakinig ng kanyang mga lihim, ang saksi sa kanyang mga luhang tahimik, at ang tanging kayakap niya sa gabi. Tulog na, Sinag. Bulong niya sa pagitan ng kanyang awit. Huwag kang mag-alala, andito lang ako. Ang awit ay simple lamang, isang himig na siya mismo ang lumikha. Wala itong liriko, ngunit puno ito ng lungkot. Isang lungkot na hindi pa dapat nararamdaman ng isang 6 na taong gulang na bata. Ang bawat nota ay tila isang patak ng luha na hindi niya kayang ilabas. Ngunit ang sagradong sandaling iyon ay biglang winasak ng isang marahas na pagbukas ng pinto. Mabilis na napahinto sa pag-awit si Tala. Ang kanyang maliit na katawan ay nanigas sa takot. Doon, sa may pintuan, nakatayo ang anino ng kanyang madrasta, si Amihan. Ang ilaw mula sa pasilyo ay nasa likuran nito, kaya't hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit alam na alam niya ang tindig na yon, isang tindig na laging nagbabadya ng lamig. Ano na namang ingay yan? Ang boses ni Amihan ay kasing lamig ng hangin sa labas ng bintana. Pumasok ito sa silid at sa bawat hakbang niya, tila lalong lumalamig ang paligid. Hindi nakasagot si Tala. Ang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Niyakap niya si Sinag ng mas mahigpit na para bang kaya siyang protektahan na nito. Nakita ni Amihan ang teddy bear. Iyan na naman, sabi nito na may halong pandidiri sa boses. Lumapit ito at walang pasabing hinablot si Sinag mula sa mga bisig ni Tala. Hindi po. Akin na po si Sinag. Sa wakas ay nagkaroon ng boses si Tala. Ngunit ito'y mahina at nanginginig. Ang sabi ko, ayoko ng maingay. Sigaw ni Amihan. Hindi pinansin ang pakiusap ng bata. Nakakarindi ang pag-awit mo. At itong basahan na ito, itinaas nito si Sinag. Oras na para itapon sa basura. Ang mga mata ni Tala ay nanlaki sa takot. Umiling-iling siya at ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mamuo. Wag po, parang awa niyo na po, Tita Amihan. Ngunit ang puso ni Amihan ay tila isang bato. Itinapon nito si Sinag sa isang sulok ng silid na walang pakundangan. Sa susunod na marinig kitang kumakanta nang walang kwentang himig na yan, hindi lang sa sulok yan pupulutin. Itatapon ko yan sa labas para kainin ng mga aso. Pagkasabi niyon, tumalikod na si Amihan at lumabas ng silid. Isinarado ang pinto ng malakas. Naiwan si Tala sa dilim. Ang katawan ay nanginginig habang nakatingin sa direksyon kung saan bumagsak ang kanyang kaibigan. Ang awit ay napalitan ng mga hikbing tahimik. Ilang sandali pa, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan sa labas. Pag-asa.
ang kanyang papa. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Tumakbo siya palabas ng silid at sinalubong ang kanyang ama, si Dalisay, na pagod na pumasok sa pinto. "Papa!" Ngumiti si Dalisi, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Hello, anak." Lumuhod ito at binigyan si Tala ng isang mabilis na halik sa noo. Ang amoy ng kanyang pabango ay nahaluan ng amoy ng stress at pagod. "Papa, si Tita Ami." "Tala, anak, pagod na pagod si Papa." Putol ni Dalisay sa sasabihin niya, habang ang mga mata ay nakatuon sa screen ng kanyang cellphone na hawak. Mga numero, mga email, mga problema. "Bukas na tayo mag-usap, ha? Be a good girl." Tumayo na ito at naglakad patungo sa kanilang silid ni Amihan. Hindi man lang napansin ang namumulang mga mata ng kanyang anak o ang bakas ng luha sa mga pisngi nito. Ang pag-asa sa puso ni Tala ay dahan-dahang namatay. Muli, mag-isa na naman siya. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang silid. Nilapitan niya ang sulok kung saan nakasalampak si Sinag. Maingat niya itong pinulot, niyakap, at inayos ang damit nito. Inilapit niya ang bibig sa tenga ng teddy bear. "Sorry, Sinag," bulong niya. "Sorry kung napagalitan ka dahil sa akin. Hindi na ako kakanta ng malakas." Niyakap niya ang manika at humiga sa kama. Ngunit hindi pa siya tuluyang nakakatulog nang marinig niya ang mga boses mula sa silid ng kanyang ama at madrasta. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit malakas ang kanilang tono. Nag-aaway sila. "Hindi ko na alam ang gagawin ko, Amihan." Boses yon ng kanyang papa, puno ng desperasyon. "Ang laki ng utang natin. Isang maling galaw lang, mawawala sa atin ang hasyenda." "At kasalanan ko yan. Lagi na lang ako," sagot ni Amihan. Ang boses ay matinis sa galit. "Baka nakakalimutan mo kung sino ang nagpabaya." Ang mga salitang utang at mawawala ang hasyenda ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Tala. Hindi niya lubos na naiintindihan ang mga ito, ngunit ramdam niya ang bigat at panganib sa likod ng bawat salita. Lalo niyang hinigpitan ng yakap kay Sinag. Ipinikit ang kanyang mga mata at umasa na sana, paggising niya bukas, ang lahat ay isang masamang panaginip na lamang. Ngunit sa ilalim ng buwan na saksi sa lahat, alam ng pusong munti ni Tala na ang gabi ay simula pa lamang ng mas mahabang dilim. Para kay Dalisay, ang Hacienda del Silencio ay hindi na isang tahanan. Ito ay isang higanting halimaw na unti-unting lumalamon sa kanya ng buo. Ang bawat sulok ng malaking bahay, ang bawat puno sa malawak na tubuhan, ay tila sumisigaw ng isang salita. Kabiguan. Nakaupo siya sa kanyang opisina, napapaligiran ng mga bundok ng papeles na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ngunit ngayoy mga lapida na lamang ng kanyang mga pagkakamali. Ang tawag sa telepono kaninang umaga ay ang huling pako sa kanyang kabaong. "Mr. Dalisay," sabi ng malamig na boses mula sa kabilang linya. Ang boses ng manager ng bangko. "I'm sorry, but we cannot extend your loan any further. If you fail to settle the arrears within 30 days, we will have to begin foreclosure proceedings on the hacienda." Foreclosure. Ang salitang iyon ay parang isang matalim na punyal na sumaksak sa kanyang dibdib. Ibinagsak niya ang telepono. Nang may puwersa, ang tunog ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan ng opisina. Napasabunot siya sa sariling buhok, ang pamana ng kanyang mga ninuno, ang kinabukasan ng kanyang anak. Mawawala lahat dahil sa kanya. Habang siya'y nakalugmok sa pagitan ng galit at kahihiyan, isang tunog mula sa labas ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang ugong ng isang makina ng mamahaling sasakyan, isang tunog na matagal nang hindi naririnig sa kanilang lugar. Kumunot ang kanyang noo. Sino ang bibisita sa kanila sa ganitong oras? Sumilip siya sa bintana at nakita ang isang makintab na itim na sedan na huminto sa tapat ng kanilang bahay.
Mula roon ay bumaba ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang mamahaling suit na tila hindi nababagay sa maalikabok na paligid ng probinsya. Kinailangan pa ni Dalisay ng ilang segundo bago niya namukaan ang pamilyar na ngiti nito. Si Silang, ang kanyang pinsan na matagal na niyang hindi nakikita. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina. Pagbukas niya ng pinto, nandoon na si Silang, nakangiti ng malapad na para bang wala silang anumang problema sa mundo. Silang, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Dalisay. Hindi maitago ang pagkagulat. Pinsan! Bati ni Silang at niyakap siya ng mahigpit. Nabalitaan ko ang nangyayari. Andito ako para tumulong. Ang mga salitang yon ay musika sa pandinig ni Dalisay. Tulong. Isang salitang halos kinalimutan na niya ang kahulugan. Pinapasok niya si Silang sa loob. At sa sala, naabutan sila ni Amihan na pababa ng hagdan. Nawala ang nangiti sa mukha ni Amihan nang makita kung sino ang kanilang bisita. Ang kanyang mga mata ay agad na nagpakita ng pagdududa at bahagyang pagkamuhi. Silang, bati niya, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Amihan, lalo kayatang gumaganda. Bati ni Silang, ang nangiti ay hindi nagbago. Ngunit may kakaiba sa paraan niya ng pagtingin dito, isang bagay na hindi matukoy ni Dalisay. Anong sadya mo? Diretsong tanong ni Amihan. Amihan naman, saway ni Dalisay. Bisita natin siya. Bumaling siya kay Silang. Pasensya ka na sa asawa ko. Medyo masama lang siguro ang gising. Ngumiti lang si Silang. Naiintindihan ko, pinsan. Mahirap talaga ang panahon ngayon. Kaya nga ako narito. Gusto kong iligtas ang pamana ng ating pamilya. Sa mga sumunod na oras, inilahad ni Silang ang kanyang plano. Gagamitin niya ang kanyang mga koneksyon. Maglalabas siya ng sarili niyang pera para lamang isalba ang hasyenda. Para kay Dalisay, si Silang ay isang anghel na bumaba mula sa langit. Isang tagapagligtas. Ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib ay tila biglang gumaan. Habang sila'y nag-uusap, dumaan si Tala. Tahimik na naglalakad habang yakap si Sinag. Aba, at sino itong maliit na anghel na ito? Sabi ni Silang, ang kanyang boses ay biglang lumambing. Halika dito, iha. Nag-aalangang lumapit si Tala. Ngumiti si Silang at marahang hinaplos ang buhok ng bata. Ikaw pala si Tala. Napakandang bata. Ngumiti ng bahagya si Dalisay, natutuwa sa pagiging magiliw ng kanyang pinsan. Ngunit nang muli siyang tumingin kay Amihan, nakita niya itong nakatitig kay Silang. Ang mga mata nito ay nanlilisik at napansin ni Dalisay na habang nakangiti si Silang kay Tala, ang mga mata nito ay pasimpleng sumusulyap kay Amihan. Isang sulyap na puno ng kahulugan. Isang sulyap na tila may pinag-ugatan sa isang nakaraang hindi alam ni Dalisay. Ipinagsawalang bahala na lamang niya ito. Pagod lang siguro si Amihan. O baka sadyang hindi lang nito gusto si Silang. Ang mahalaga ay ang pag-asang dala ng kanyang pinsan pagkatapos ng hapunan. Habang nasa opisina silang dalawa, inilatag ni Silang ang kanyang huling kondisyon. Pinsan, seryosong sabi nito, para magawa ko ito, para maisalba natin ang lahat, kailangan ko ng iyong buong tiwala. Nasa iyo ang tiwala ko, Silang. Mabilis na sagot ni Dalisay. Umiling si Silang. Hindi lang basta tiwala sa salita. Para makagalaw ako ng mabilis at makuha ang mga pinakamagandang deal, kailangan mong ibigay sa akin ang pansamantalang karapatan na magdesisyon para sa kumpanya. Isang special power of attorney. Upang ako ang pipirma sa mga kontrata, ako ang makikipag-usap sa bangko. Tinitigan niya si Dalisay ng diretso sa mata. Para mailigtas ang hasyenda, kailangan mo munang ipagkatiwala sa akin ang lahat. Tiwalaan mo ako. Nagkaroon ng isang saglit na pag-aalinlangan si Dalisay. Ibigay ang lahat ng kapangyarihan.
Ngunit nang maalala niya ang boses ng bank manager, ang mga papeles sa kanyang lamesa, at ang kinabukasan ni Tala, ang pag-aalinlangan ay napalitan ng desisyon. Ito na ang tanging paraan. Tumango siya. Pumapayag ako. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Silang. Isang nangiting hindi nakita ni Dalisay dahil sa pagod at labis na pag-asa. Magaling, sabi nito. Huwag kang mag-alala, pinsan. Mula ngayon, ako na ang bahala sa lahat. Ang mga salitang yon ni Silang ay parang isang malambot na unan sa pagod na isipan ni Dalisay. Isang bigat na matagal na niyang pinapasan ang tila inalis mula sa kanyang mga balikat. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam siya ng tunay na pag-asa. Hindi niya napansin ang panandaliang kislap sa mga mata ng kanyang pinsan, isang kislap ng tagumpay na para bang isang mangangasong kakatiklop lamang ng kanyang bitag. Nakahinga ng maluwag si Dalisay habang papalabas sila ng opisina. Para sa kanya, tapos na ang unos. Hindi niya alam na ang tunay na bagyo ay papalapit pa lamang. Ang gabi para kay Amihan ay hindi pahinga, kundi isang entablado para sa mga multo ng nakaraan. Ang panaginip ay laging nagsisimula sa parehong paraan. Ang nakakasilaw na ilaw ng spotlight, ang bigat ng hangin na amoy pawis at pangarap, ang dagundong ng daan-daang taong nag-aabang. Nasa harap siya ng mikropono, ang puso niya'y kumakabog sa halo-halong kaba at pananabik. Ito na yon, ang sandaling magpapabago ng kanyang buhay. Ngunit pagsimula ng musika, pagsimula niyang ibuka ang kanyang bibig, walang lumalabas, walang tinig. Ang mga nota ay nananatili sa kanyang isipan, ayaw kumawala. Ang dagundong ng palakpakan ay napapalitan ng bulungan, tapos ay halakhakan. Ang mga ilaw na dati nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ay tila mga matang mapanghusga. At sa gilid ng entablado, nakikita niya ang isang aninong nakangisi, ang anino ng taong sumira sa kanya. Nagising si Amihan, nahabol ang hininga, ang katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Kinapa niya ang kanyang lalamunan, tinitiyak na may boses pa siya. Laging ganito. Ang bangungot ay hindi lumilipas. Mula nang dumating si Silang sa hasyenda, ang mga bangungot ay lalong dumalas. Mayroong kung anong dala ang lalaking iyon. Isang aura ng pagpapanggap na nakakakilabot. Nakikita niya ang paghanga sa mga mata ni Dalisay. Para rito, ang bulag na tiwala. At lalo lamang siyang kinakabahan. Hindi niya mapagkatiwalaan ang ngiti ni Silang. Masyadong perpekto, masyadong kalkulado. Isang hapon, habang naglalakad siya sa pasilyo para kumuha ng isang basong tubig, narinig niya ang boses ni Dalisay at Silang na nag-uusap habang papalapit sa may silid ni Tala. Talagang kahanga-hanga ang ginagawa mo, pinsan. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, sabi ni Dalisay. Ang boses ay puno ng pasasalamat. Wala yon. Pamilya tayo, di ba? Sagot ni Silang. Ang boses ay malambing at puno ng kasinungalingan sa pandinig ni Amihan. At bigla, isang manipis na himig ang lumabas mula sa silid ni Tala. Isang tinig na puro, inosente at malungkot. Kumakanta ang bata. Marahil ay para na naman sa luma nitong manika. Agad na huminto ang dalawang lalaki sa paglalakad. Narinig din ito ni Amihan at ang puso niya ay biglang kumirot na para bang may isang kamay na humigpit dito. Ano yon? Tanong ni Silang na tila tunay na namamangha. Dahan-dahan silang sumilip sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita nila si Tala na nakaupo sa sahig, kinakantahan si Sinag. Ang boses nito, kahit walang pagsasanay, ay may angking ganda. Isang bagay na ipinanganak kasama niya. Ang anak ko, mahinang sabi ni Dalisay. Bakas sa kanyang boses ang pagkamangha na may halong pagmamalaki. Ngunit ang reaksyon ni Silang ang nagpatigil sa mundo ni Amihan.
Isang malapad na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi nito. Isang biyaya, pinsan, sabi ni Silang. Isang napakalaking biyaya. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, sinimulan ni Silang ang kanyang lason. Dalisay, napakaswerte mo sa iyong anak. Anya sa kalagitnaan ng kanilang pagkain. Narinig mo ba ang boses niya kanina? Bihira kang makarinig ng ganoong talento. Natural, puro, napangiti si Dalisay. Mana sa kanyang ina. Isang mabilis na kirot ang naramdaman ni Amihan. Lagi na lang siya ang anino ng babaeng yon. Kung ako sa'yo, pinsan, pagpapatuloy ni Silang, hindi ko sasayangin ang ganyang talento. Dapat siyang kumuha ng mga formal na aral sa musika, voice lessons, piano lessons. Sino niyong nakakaalam? Baka isang araw maging sikat siyang mang-aawit. Sa mga salitang yun, nabitawan ni Amihan ang kanyang hawak na tinidor. Ang tunog ng pagbagsak nito sa plato ay umalingaw-ngaw sa kanilang mesa. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang mga salitang sikat na mga awit ay tila isang sumpang bumabalik upang tuyain siya. May problema ba, mahal? Tanong ni Dalisay nag-aalala. Wala. Mabilis na sagot ni Amihan, pinulot ang tinidor. Nabitawan ko lang. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pagkatapos ng hapunan, nang makita niyang nag-iisa si Silang sa may hardin, nilapitan niya ito. Ang gabi ay malamig, ngunit mas malamig ang kanyang boses. Ano ba talaga ang gusto mo, Silang? Humarap ito sa kanya. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Hindi kita maintindihan, Amihan. Huwag ka nang magpanggap, giit niya. Yang pagpuri mo sa bata, yang mga suhestiyon mo, alam kong may plano ka. Tumawa ng mahina si Silang. Ang tanging plano ko ay tulungan ang pamilyang ito. Hindi ba't iyon din ang gusto mo? O baka naman natatakot ka? Natatakot? Na baka ang batang iyon? Sabi ni Silang. Ang kanyang boses ay bumaba na parang isang bulong ng ahas ay magtagumpay sa mundong bumigo sa'yo. Ang bawat salita ay isang karayom na tumusok sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumampal, gusto niyang sumigaw, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa halip, tinalikuran niya ito at nagmamadaling pumasok sa loob. Dinala siya ng kanyang mga paa sa silid ni Tala. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang bata ay mahimbing nang natutulog. Yakap-yakap pa rin ang teddy bear. Ang mukha nito ay payapa, walang kamalay-malay, sa bagyong namumuo sa paligid niya. Lumapit si Amihan sa kama. Ang anino niya ay bumalot sa natutulog na bata. Tinitigan niya ang mukha ni Tala, ang mukhang may bahid ng yumaong asawa ni Dalisay. At sa mukhang iyon, nakita niya ang isang salamin ng kanyang kabiguan. Inilapit niya ang kanyang bibig, malapit sa tainga ng bata, at sa isang bulong na puno ng pait at panibugho, binitiwan niya ang isang sumpa. Hinding-hindi mo makukuha ang bagay na kinuha sa akin. Sa mga sumunod na linggo, si Dalisay ay nabuhay sa isang alapaap ng pag-asa. Sa tulong ni Silang, ang mga tawag mula sa bangko ay napalitan ng mga tawag mula sa mga potensyal na mamumuhunan. Ang mga tumpok ng problema sa kanyang mesa ay unti-unting napalitan ng mga bagong kontrata at mga panukalang negosyo. Si Silang ay isang henyo, isang anghel na tagapagligtas. Dahil sa sobrang pagtutok sa pagsalba sa hasyenda, hindi agad napansin ni Dalisay ang unti-unting pagbabago sa loob ng kanilang tahanan. Isang pagbabagong banayad, ngunit may dalang lamig. Napansin niyang tila lalong naging tahimik si Tala. Hindi na ito humihingi ng atensyon tulad ng dati. Ang mga ngiti nito ay madalas na pilit. At si Amihan, habang nagpapakita ng perpektong imahe ng isang may bahay, sa harap niya at ni Silang, ay may kakaibang higpit sa paraan ng pakikitungo nito sa bata. Isang utos na masyadong matigas, isang tingin na masyadong matalim. Stress lang siguro,
sabi ni Dalisay sa sarili. Lahat tayo ay dumadaan sa mahirap na panahon. Iyon ang gusto niyang paniwalaan. Mas madaling paniwalaan iyon kaysa harapin ang isang katotohanang baka mas masakit pa. Isang hapon, binigyan siya ni Silang ng isang makapal na folder. Pinsan, kailangan kong pag-aralan mo to ng mabuti, sabi nito. Ito ang final draft ng kontrata para sa mga bagong investors. Bawat detalye ay mahalaga. Baka abutin ka ng magdamag dito. Tumango si Dalisay, puno ng pasasalamat. Maghapon siyang nakakulong sa opisina. Ang isip ay lubog sa mga numero at mga legal na termino. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, mas mabilis niyang natapos ang pag-aaral sa mga dokumento. Napangiti siya. Maaga siyang makakauwi. Marahil ay maaari niyang dalhin si Tala sa hardin para maglaro. Isang bagay na matagal na niyang hindi nagagawa. Habang minamaneho niya ang sasakyan pauwi, puno siya ng pananabik. Ngunit pagpasok pa lamang niya sa tarangkahan ng hasyenda, isang pakiramdam ng kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Masyadong tahimik. At sa katahimikang yon, narinig niya ito. Isang boses. Ang boses ni Amihan. Hindi ito pasigaw. Ngunit ang tono nito ay matinis at puno ng galit na pinipigilan. Dahan-dahan siyang pumasok sa bahay. Sinundan niya ang boses na nagmumula sa sala. At doon, tumigil ang kanyang mundo. Nakita niya si Tala na nakatayo sa gitna ng sala. Ang ulo ay nakayuko. Ang damit nito ay may mga mantsa ng putik. At sa sahig ay may ilang yapak ng putik na naiwan nito. Sa harap niya ay si Amihan, nakatayo na parang isang reyna. Ang mga kamay ay nakapamiwang. Tingnan mo ang sarili mo, sabi ni Amihan. Ang boses ay nanggigigil. Para kang pulubi. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayokong makakita ng dumi sa pamamahay na ito? Wala ka na bang ibang alam gawin, kundi magkalat? Si Tala ay hindi sumasagot. Ang maliliit nitong balikat ay nanginginig. Nakikita ni Dalisay ang mga luhang tahimik na tumutulo mula sa mga mata nito. Bumabagsak sa mamahaling sahig na gawa sa kahoy. Hindi ka ba nakakaintindi? Pagpapatuloy ni Amihan. Isa kang kahihiyan kung nakikita ka lang ng ama mo. Amihan, tama na. Ang boses ni Dalisay ay mahinahon, ngunit may bigat na pumutol sa galit ni Amihan. Napalingon ito, ang mukha ay nagpapakita ng purong pagkagulat. Hindi nito inaasahan na nandoon siya. Ang galit sa mukha ni Amihan ay mabilis na napalitan ng pagtatanggol. Dalisay, mabutit nandito ka. Tingnan mo ang ginawa ng anak mo. Ang dumi. Ngunit hindi na nakatingin si Dalisay kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nanginginig na anyo ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang lumapit kay Tala. Lumuhod sa harap nito at hindi pinansin ang putik sa damit ng bata. Anak, mahina niyang sabi. Sa pagkakarinig ng kanyang boses, humagulgol si Tala. Isang tunog na puno ng takot at kalungkutan na matagal na nitong kinikimkim. Niyakap niya ang kanyang ama ng mahigpit. Naramdaman ni Dalisay ang pagyanig ng katawan ng kanyang anak. At sa sandaling iyon, lahat ng pagbubulag-bulagan niya sa mga nakaraang linggo ay gumuho. Ito ay hindi stress. Ito ay kalupitan. Itinayo niya si Tala at tumingin kay Amihan. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi pag-unawa ang nakita ni Amihan sa mga mata ng kanyang asawa, kundi pagkadismaya. Bata lang siya, Amihan, sabi ni Dalisay. Ang boses ay matatag. Naglaro lang siya. Ang putik, nalilinis. Pero ang takot na iniiwan mo sa puso niya, hindi. Natigilan si Amihan. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinalikuran niya sila. Ang balikat ay matigas sa galit at kahihiyan at mabilis na umakyat sa hagdan. Naiwan si Dalisay kasama si Tala na umiiyak pa rin sa kanyang dibdib. Hinaplos niya ang buhok nito. Hinintay na kumalma ang mga hikbi nito.
Nang medyo tumahan na ang bata, marahan niya itong iniharap sa kanya at pinunasan ang mga luha sa pisngi nito. Tinitigan niya ang mga mata ng kanyang anak, mga matang puno ng takot. Anak, nagsimula siya. Ang boses ay halos pabulong dahil natatakot siyang marinig ang sagot. Si Mama amihan mo, madalas ba siyang magalit ng ganito sa'yo? Tumingin si Tala sa sahig. Ang mga maliliit nitong labi ay nanginig. Dahan-dahan, umiling ito. Ngunit ang mga mata nito ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang pag-iling nito ay hindi pagsasabi ng totoo. Ito ay isang kilos na dulot ng takot. Takot na baka mas lalong magalit si amihan. Takot na baka magdulot pa siya ng gulo. At sa katahimikan ng kanyang anak, narinig ni Dalisay ang pinakamasakit na katotohanan. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Ang unang butil ng pagdududa ay naitanim na. Ang pag-iling ni Tala na puno ng takot ay isang imaheng hindi maalis sa isipan ni Dalisay. Sa mga sumunod na araw, pinilit niyang maging mas mapagmasid. Ngunit si amihan, tila nakakaramdam na siya'y binabantayan, ay naging isang perpektong artista. Sa harap niya, ito ay isang ulirang ina at asawa. Ngunit ang takot sa mga mata ni Tala ay nananatili, isang tahimik na sigaw na tanging siya lang ang nakakarinig. Hindi niya ito kayang tiisin. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Isang umaga, nag-empake siya ng isang maliit na bag. Mahal. Kailangan kong pumunta sa syudad, sabi niya kay amihan habang nag-aalmusal sila. May biglaang meeting kasama ang mga bagong investor. Baka abutin ako ng isang gabi roon. Tumingin sa kanya si amihan, sinusuri ang kanyang mukha. Ganoon ba? Mag-iingat ka. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala, ngunit ang mga mata nito ay malamig. Lumuhod si Dalisay sa harap ni Tala. Anak, aalis muna si Papa, pero babalik din agad ha? Niyakap niya ang anak ng mahigpit. Promise, may pasalubong ako sa'yo. Pero hindi talaga siya tumuloy sa syudad. Pagkatapos niyang ihatid si Tala sa eskwelahan, bumalik siya sa bayan at kumuha ng isang kwarto sa isang maliit na hotel. Mula roon, binuksan niya ang kanyang laptop. Ilang araw bago yon, sa ngalan ng seguridad, nagpakabit siya ng isang maliit at halos hindi mapansing CCTV camera sa sala ng kanilang bahay, isang bagay na tanging siya lang ang nakakaalam. Habang tinititigan niya ang live feed sa kanyang screen, nakaramdam siya ng hiya. Para siyang isang espiya sa sarili niyang pamamahay. Umaasa siyang mali siya. Sana, pagkatapos ng araw na ito, mapatunayan niyang nag-aalala lang siya ng sobra at hihingi siya ng tawad sa Diyos sa pagdududa sa kanyang asawa. Omo, Pova, Auvi, Tala. Nang umalis ang kanyang papa, naramdaman ni Tala ang isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ngunit nang sunduin siya ni Tita Amihan mula sa eskwela, nagulat siya. Hindi ito masungit. Hindi man lang ito nagsalita. Ang katahimikan ay mas magaan kaysa sa masasakit na salita. Pagdating sa bahay, mag-isa lang si Tala. Si Tita Amihan ay nagkulong sa silid nito. Para kay Tala, ito ay isang biyaya. Ito ay kalayaan. Naalala niya ang pangako ng kanyang papa. May pasalubong ako sa'yo. Napangiti siya. Gusto rin niyang bigyan ng regalo ang kanyang papa. Pag-uwi nito, kumuha siya ng malinis na papel at mga krayola at umupo sa sahig ng sala. Maingat niyang iginuhit ang kanilang pamilya. Sa gitna ay ang kanyang papa, matangkad at nakangiti. Sa kaliwa nito ay si Tita Amihan na iginuhit niyang may mahabang buhok at nakangiti rin. At sa kanan, siya, maliit, hawak ang kamay ng kanyang ama. Sa itaas ng kanilang mga ulo, gumuhit siya ng isang malaking araw na may mga sinag, isang masayang pamilya. Habang gumuguhit, isang himig ang kusang lumabas
sa kanyang mga labi. Ito ang paboritong kanta ng kanyang namayapang ina, isang kundiman na laging kinakanta sa kanya bago siya matulog. Ang pag-awit nito ay parang isang mainit na yakap. Nakalimutan niya ang lahat. Nakalimutan niyang bawal siyang kumanta. Sa maliit na mundong nilikha niya sa papel at sa awit, siya ay ligtas at masaya. Hindi niya namalayan ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng silid sa itaas. Po. Dalisay. Sa hotel, pinapanood ni Dalisay ang kanyang anak sa screen. Napangiti siya nang makita itong gumuguhit. Ang puso niya ay lumambot. Nakita niya ang pagiging matiyaga nito, ang pag-aalaga sa bawat kulay na inilalapat nito sa papel. At narinig niya ang awit. Agad niyang nakilala ang himig. Iyon ang kanta ng kanyang yumaong asawa. Isang matamis na kirot ang kanyang naramdaman, isang pangungulila. Pinikit niya ang kanyang mga mata, hinahayaan ang sarili na maglakbay sa mga alaala. Ngunit nang imulat niyang muli ang mga mata, nakita niya ang isang anino na pababa sa hagdanan. Si Amihan. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Dalisay. Pinanood niya habang si Amihan ay tahimik na lumalapit sa likuran ni Tala, na walang kamalay-malay na patuloy sa pag-awit at pagguhit. Anong kanta yan? Ang boses ni Amihan ay bigla at matigas, na halos mapatalon si Tala sa gulat. Agad itong napatigil sa pag-awit. Sorry po. Hindi pinansin ni Amihan ang paghingi ng tawad. Ang mga mata nito ay nakapako sa papel na nasa sahig. At ano naman yan? Kinuha ni Amihan ang drawing. Tinitigan nito iyon. Ang muka ay hindi mabasa. Saglit, umasa si Dalisay. Baka naman. Ngunit ang pag-asa ay biglang naging abo. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Amihan sa screen. Ang katahimikan ay naging isang kumukulong galit. Ang mga labi nito ay nanginig. Isang masayang pamilya. Ang boses ni Amihan ay isang pabulong na may halong lason. Talaga? Akala mo ba ganito kasimple ang lahat? Akala mo ba sa isang drawing mo lang matatanggap na kita? Para po kay Papa, mahinang sabi ni Tala, nanginginig na. Para sa Papa mo? Sigaw ni Amihan. At sa isang iglap, ang imahe sa screen ay naging isang bangungot. Akala mo ba matutuwa siya dito? Isang paalala lang ito na hindi ako ang tunay niyang mahal. Isang paalala na isa kang hadlang. At sa harap ng mga mata ni Dalisay, sa maliit na screen ng kanyang laptop, pinunit ni Amihan ang drawing. Hindi lang isang beses, kundi pa ulit-ulit. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito ng papel. Nakita niya ang pagkabigla at sakit sa mukha ni Tala. Ang bata ay hindi umiyak. Ito ay simpleng natigilan na para bang ang pinunit ni Amihan ay hindi isang papel, kundi ang kanyang puso. Huwag ka nang mangangarap, sabi ni Amihan. Ang mga piraso ng papel ay hinayaan niyang mahulog mula sa kanyang mga kamay na parang konfeti ng kalungkutan. Dahil sa mundong ito, hindi lahat ng pangarap ay natutupad. Tumalikod si Amihan at umakyat na muli. Iniwan si Tala na mag-isa kasama ang mga piraso ng kanyang winasak na pag-asa. Sa hotel, si Dalisay ay hindi makagalaw. Hindi siya makahinga. Ang nakikita niya sa screen ay hindi na asawa o isang madrasta. Ito ay isang halimaw. Ang galit sa kanyang dibdib ay isang bulkang mayon na sumabog. Walang pag-iisip, walang plano. Tanging isang nag-aapoy na pangangailangan na umuwi. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Ang cellphone ay hawak pa rin sa nanginginig niyang kamay. Sa screen, nakikita pa rin niya ang imahe ng kanyang anak. Dahan-dahang lumuluhod. Pinupulot ang bawat piraso ng papel na para bang umaasang mabubuo pa niya itong muli. Pagkatapos niyang umakyat, nagkulong si Amihan sa kanilang silid. Hindi siya nagsisisi. Sa halip, isang malamig na kasiyahan
ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa wakas, naituro niya sa bata ang leksyon nito. Sa wakas, naiparamdam niya rito kahit isang katiting ng pait na matagal na niyang tinitiis. Ang katahimikan sa ibaba ay isang musika sa kanyang pandinig, isang katahimikan na siya ang may kontrol. Humiga siya sa kama, ipinikit ang mga mata at sinubukang namnamin ang panandaliang kapangyarihan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang winasak ng isang marahas na tunog mula sa labas. Ang galit na pagpreno ng isang sasakyan na sinundan ng malakas na pagbukas at pagsara ng pinto nito. Napabalikwas ng bangon si Amihan. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Imposible, hindi pa dapat umuuwi si Dalisay. Narinig niya ang mabibigat na yabag na paakyat sa hagdanan. Bawat hakbang ay tila isang dagundong ng kulog. Ang pinto ng kanilang silid ay bumukas ng malakas. Nakatayo roon si Dalisay, ngunit hindi ito ang Dalisay na pagod na umaalis tuwing umaga at umuuwing halos gumagapang na sa hirap. Ang Dalisay na nakatayo sa kanyang harapan ay isang estranghero. Ang mga mata nito ay nag-aalab sa isang galit na ngayon pa lang niya nakikita. Isang galit na puro at nakakayanig. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat baba at ang bawat paghinga niya ay tila isang ungol. Di Dalisay, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba? Nagsimula si Amihan. Sinusubukang ibalik ang maskara ng isang nag-aalalang asawa, ngunit ang mga salita ay namatay sa kanyang lalamunan nang magsimula itong maglakad palapit sa kanya. Hindi ito nagsalita. Sa halip, kinuha nito ang cellphone mula sa bulsa at walang pasabing itinapon sa kama sa tabi niya. "Manood ka," utos nito. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Nanginginig ang mga kamay ni Amihan habang inaabot ang telepono. Sa screen, isang video ang nagpe-play. Isang video ng kanilang sala. Nakita niya ang sarili, nakita niya si Tala, at narinig niya ang bawat salita. Nakita ang bawat kilos, ang pagpunit sa papel, ang panunumbat, ang pag-iwan sa bata na parang basura. Ang dugo sa kanyang muka ay biglang nawala. Papaano? Ito ay isang pagtataksil. Minamanmanan siya sa sarili niyang bahay. Hindi na mahalaga kung paano. Sabi ni Dalisay, ang boses ay nagsimula nang manginig sa pinipigilang galit. Ang mahalaga ay kung ano ang nakita ko. Nakita ko ang halimaw na nagkukubli sa likod ng mukha ng asawa ko. Sinubukan ni Amihan na tumayo. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Hindi mo naiintindihan, Dalisay. Ang batang iyon. Huwag mong isubo ang pangalan ng anak ko. Sigaw ni Dalisay. At sa unang pagkakataon, nakita ni Amihan na bumagsak ang mga luha mula sa mga mata nito. Mga luha ng galit at pagkabigo. 6 na taon lang siya, Amihan. 6 na taon. Anong kasalanan niya sa'yo? Dahil ba anak ko siya sa iba? Dahil ba siya ang alaala ng babaeng hindi mo kayang pantayan? Ang bawat tanong ay isang sampal. Ang bawat salita ay isang saksak. Dinala nito si Amihan sa dulo ng kanyang pagtitimpi. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay biglang gumuho at mula sa mga guho nito, sumabog ang lahat ng sakit, lahat ng pait, lahat ng inggit na matagal na niyang kinikimkim. Oo, sigaw niya pabalik. Ang sarili niyang mga luha ay nagsimula ng dumaloy. Oo, dahil sa kanya, lagi na lang akong pangalawa. Dahil sa kanya naririnig ko ang pangalan ng nanay niya sa bawat sulok ng bahay na ito. Dahil sa boses niya, naririnig ko ang lahat ng bagay na ninakaw sa akin. Natigilan si Dalisay. Anong sinasabi mo? At doon, sa gitna ng kanilang nasisirang pagsasama, ikinuwento ni Amihan ang lahat. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang boses, ang entablado na minsan ay naging mundo niya.
At ang lalaking sumira sa lahat ng iyon, isang manager na pinagkatiwalaan niya, isang demonyong kumuha ng kanyang pera, sumira sa kanyang reputasyon at iniwan siyang walang-wala. Alam mo ba kung anong pakiramdam na makita ang sarili mong pangarap na nabubuhay sa katauhan ng iba? Dalisay, humagulgol siya. Alam mo ba kung gaano kasakit na marinig ang himig na dapat sanay sayo mula sa labi ng isang batang nagpapaalala sayo ng lahat ng kabiguan mo? Ang boses na yon, dapat ay sa akin. Sa unang pagkakataon, ang galit sa mga mata ni Dalisay ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay isang bahagyang pag-unawa. Sa likod ng halimaw, nakita niya ang isang babaeng sugatan. Isang babaeng nasasaktan ng husto na ang tanging paraan na alam niya para mabuhay ay ang manakit ng iba. Ang galit niya ay hindi nawala, ngunit ito'y nahaluan ng awa. Natahimik sila pareho. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga hikbi. Dalawang pusong nagdurugo, nakatayo, sa magkabilang dulo ng isang malaking bangin na sila mismo ang lumikha. At sa gitna ng kanilang marupok na katahimikan, isang katok sa pinto ang bumasag dito. Bumukas ito ng bahagya at sumilip ang ulo ni Silang. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng perpektong timpla ng pag-aalala at pag-aalinlangan. "Pinsan, narinig ko ang sigawan," sabi nito. "May problema ba?" Ngunit ang mga mata nito ay hindi nakatingin kay Dalisay. Nakatingin ito kay Amihan na nakaupo sa kama, wasak at talunan. At sa mga matang iyon, nakita ni Amihan ang isang pamilyar na kislap, isang kislap ng tagumpay at pagkutya. Hawak ni Silang ang isang folder. "Pasensya na sa abala," sabi nito. Ang boses ay seryoso na ngayon habang bumabaling kay Dalisay. Pero may isang bagay na mas malaki pa tayong problema na kailangang harapin. Ang isipan ni Dalisay ay isang maelstrom. Ang pag-amin ni Amihan ay isang malakas na sampal. Ngunit ang pagpasok ni Silang ay parang isang balde ng malamig na yelo na ibinuhos sa kanya. Ginising siya mula sa emosyonal na pagkalunod. Problema. May mas malaki pang problema. "Sa opisina tayo mag-usap," sabi ni Silang. Ang boses ay kalmado at kontrolado. Isang stark na kaibahan sa nag-aapoy na damdamin sa loob ng silid. Sumunod si Dalisay na parang isang robot. Iniwan si Amihan na nakaupo sa kama. Ang mukha ay basang-basa pa rin ng luha. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. Sa loob ng opisina, isinara ni Silang ang pinto. Inilapag niya ang hawak na folder sa mesa ni Dalisay at binuksan ito. Ang laman nito ay mga bank statement, mga resibo, at mga dokumentong may selyo. "Pinsan," nagsimula si Silang. Ang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala at bigat. "Ayaw ko sanang ipakita ito sa'yo sa ganitong pagkakataon, pero wala na akong pagpipilian." Itinuro niya ang isang serye ng mga bank transfer sa statement. "Napansin ko ang mga irregularidad na ito ilang linggo na ang nakakaraan. Malalaking halaga ang inililipat mula sa account ng kumpanya patungo sa isang personal na account na hindi ko makilala." Tinitigan ni Dalisay ang mga numero, ngunit ang kanyang isip ay masyadong magulo para maintindihan ang mga ito. Anong ibig sabihin nito? Kumuha si Silang ng isa pang papel, isang kopya ng detalye ng account na pinatutunguhan ng pera. Inilapag niya ito sa harap ni Dalisay. Ang pangalan sa account ay malinaw at hindi maikakaila. Amihan R. Dalisay. Para kay Dalisay, ito ang huling pagtulak na nagpabagsak sa kanya sa bangin. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isang napakapangit na larawan. Ang pait ni Amihan. Ang galit nito sa nakaraan. Ang pagkamuhi nito kay Tala. At ngayon, ito. Isang pagnanakaw. Isang pagtataksil na may malalim na ugat. Siya ang kumuha ng pera?
Tanong ni Dalisay. Ang boses ay halos hindi marinig. Tumango si Silang ng malungkot. Pinlano niya ito, pinsan. Habang tayo ay nagpapakahirap na isalba ang hasyenda, unti-unti niya itong sinisira mula sa loob. Ang sugatang puso ni Dalisay ay naging bato. Ang awa na naramdaman niya para kay amihan kanina ay nawala. Napalitan ng isang nagyeyelong galit. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng sinubukan niyang intindihin, ay hindi lang pala malupit. Isa rin siyang magnanakaw. May isa pang problema. Dagdag ni Silang, itinutulak ang isa pang dokumento sa harap ni Dalisay. Dahil sa mga nawalang pondo, ang mga investor ay nag-aalangan ng tumuloy. Ito na ang huling pagkakataon natin. Isang final restructuring plan. Pero para maaprubahan ito, kailangan ng isang tao na may buong kontrol sa lahat ng assets. Isang solong may-ari sa papel. Kailangan mong ilipat ang lahat sa akin, pansamantala, para maipakita ko sa kanila na stable ang pamamahala. Pagkatapos ng lahat, ibabalik ko rin sa'yo. Ipinakita ni Silang ang isang linya sa ilalim ng papel. Kailangan ko lang ng pirma mo dito. Sa sandaling iyon, si Dalisay ay hindi na nag-iisip. Ang kanyang isip ay puno ng imahe ng umiiyak na si Tala, ng pinunit na drawing at ngayon, ng mga bank statement na ito. Si Silang ang kanyang tagapagligtas, si Amihan ang kanyang berdugo. Ang desisyon ay simple. Kinuha niya ang ballpen. Ang kamay niya ay nanginginig, hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi dahil sa galit. Walang pag-aatubili. Inilagda niya ang kanyang pangalan. Ang pirma na yon ang siyang nagbenta ng kanyang kaluluwa, ngunit hindi niya ito alam. Pagkatapos niyang pumirma, tumayo siya. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at desidido. Bumalik siya sa kanilang silid kung saan naghihintay si Amihan. Ang mga mata ay puno pa rin ng umaasang pag-unawa. Ngunit ang nakita nito sa mukha ni Dalisay ay isang pader na bakal. Mag-empake ka, sabi niya. Ang boses ay patay. Ano? Kinuha mo ang pera, sabi niya. Hindi isang tanong, kundi isang hatol. Sinira mo ang pamilyang ito. Sinira mo ang tiwala ko. Hindi na kita kayang makita pa. Itinuro niya ang pinto. Umalis ka sa pamamahay ko. Ang pagkalito sa mukha ni Amihan ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay sakit. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Dalisay. Anong pera? Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Dalisay. Umalis ka na, sigaw niya. Nang walang anumang salita, tumayo si Amihan. Walang pag-iyak, tanging isang nakakabinging katahimikan. Kinuha niya ang kanyang bag at naglakad palabas ng silid, palabas ng buhay niya. Habang naglalakad siya sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, hindi niya namalayan ang isang maliit na mukha sa bintana sa itaas. Si Tala. Pinapanood siyang umalis. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Iniisip na lahat ng ito ay kasalanan niya. Nang masiguro ni Dalisay na nakaalis na si Amihan, bumalik siya sa opisina. Si Silang ay nakatayo doon, nakangiti. Ngunit hindi na ito ang ngiti ng isang nag-aalalang pinsan. Ito ay isang nangiti na malamig, matagumpay, at puno ng pagkutya. Maingat nitong kinuha ang dokumentong pinirmahan ni Dalisay. Salamat dito, pinsan. Tapos na, sabi ni Dalisay. Pagod. Ngayon, ayusin na natin ang lahat. Tumawa si Silang, isang tawang nakakakilabot. Oo naman, ayusin ko na ang lahat. Itinupi nito ang dokumento at inilagay sa loob ng kanyang coat. Dahil sa pirma mo, legal na sa akin na ang lahat. Ang hacienda, ang kumpanya, ang bahay na ito, lahat. Natigilan si Dalisay. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, pag-uulit ni Silang, lumalakad palapit sa kanya na parang isang lobong papalapit sa nasugatan nitong biktima. Salamat sa pagbibigay sa akin ng lahat. Tanga ka pala talaga, Dalisay. At sa sandaling iyon,
Gumuho ang mundo ni Dalisay. Naintindihan niya ang lahat. Ang tulong, ang kabaitan, ang mga pekeng dokumento. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Pinaalis niya ang isang babaeng marahil ay biktima rin para lamang ipagkatiwala ang lahat sa tunay na demonyo. Ang ulan ay walang awa. Bawat patak ay parang isang pisil ng yelo sa kanyang balat. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng kahihiyan at pagkalito na nag-aalab sa loob ni Amihan. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang mga paa ay bumabaon sa putik. Ang isip ay binabagyo ng mga huling salita ni Dalisay. Kinuha mo ang pera. Umalis ka sa pamamahay ko. Pera? Anong pera? Ang akusasyon ay sobrang biglaan at walang basehan na hindi niya man lang nagawang ipagtanggol ang sarili. Para siyang hinatulan sa isang kasalanang hindi niya alam na nagawa niya. Ang sakit ng pagtataksil ay mas malalim pa kaysa sa sakit ng pagpapalayas. Ang sakit ay nagmula sa katotohanang mas pinili ni Dalisay na paniwalaan ang isang kasinungalingan kaysa pakinggan siya. Ang lakas na nagmula sa galit ay unti-unting nawala, napalitan ng pagod at gutom. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang buong mundo ay nagsimulang umikot. Sa di kalayuan, sa gitna ng dilim at ulan, naaninag niya ang isang maliit na ilaw. Ang ilaw mula sa isang maliit na kapilya sa gilid ng Baryo Pag-asa. Ang baryo ng mga manggagawa sa kanilang hasyenda. Sinubukan niyang maglakad patungo roon. Iniisip na marahil ay makakahanap siya ng masisilungan. Ngunit bago pa man niya marating ang pinto, ang kanyang mga mata ay tuluyang nagdilim. Ang huli niyang naramdaman ay ang malamig at basang lupa na sumalubong sa kanyang pagbagsak. Nagising si Amihan sa amoy ng mainit na sabaw at sa pakiramdam ng isang magaspang ngunit malinis na kumot sa kanyang katawan. Dahan-ahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi siya nasa isang ospital. Nakahiga siya sa isang simpleng papag sa loob ng isang maliit na bahay na gawa sa kawayan at kahoy. Ang dingding ay puno ng mga lumang kalendaryo at mga larawan ng isang pamilyang nakangiti. Isang matandang babae na may mga gatla ng kabaitan sa mukha ang lumapit sa kanya. May dalang isang mangkok ng mainit na sopas. "Gising ka na pala, Ineng," sabi nito sa isang malumanay na boses. "Ako si Aling Nena. Nakita ka ng apo ko na nakahandusay sa labas ng kapilya. Uminom ka muna nito para magkalaman ang iyong sikmura." Kinuha ni Amihan ang mangkok. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Walang tanong, walang panghuhusga. Tanging isang mangkok ng mainit na sopas at isang kumot. Isang simpleng kabaitan na matagal na niyang hindi naramdaman. Habang humihigop siya ng sabaw, ang init nito ay hindi lang kumalat sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang nanlalamig na puso. At sa unang pagkakataon, mula nang umalis siya sa hasyenda, umiyak siya, hindi dahil sa galit o awa sa sarili, kundi dahil sa pasasalamat. Tumahan siya roon ng 2 araw. Tinulungan niya si Aling Nena sa mga gawaing bahay, naglaba at nagluto. Sa maliit na baryong iyon, nakita niya ang isang buhay na simple, ngunit puno ng pagtutulungan. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa bakuran, narinig niya ang isang tunog na dati kinamumuhian niya. Musika. Isang grupo ng mga bata ang naglalaro sa di kalayuan, kumakanta ng isang awiting pambata. Ang kanilang mga boses ay hindi perpekto, sintonado pa nga sa ilang bahagi. Ngunit ang kanilang pag-awit ay puno ng isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Kagalakan. Purong kagalakan. Hindi siya nasaktan. Sa halip, napangiti siya. At sa tunog ng inosenteng kantahan na yon, ang mga piraso ng palaisipan sa kanyang isipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang biglaang pagdating ni Silang, ang kakaibang nangiti nito, ang paraan ng pagpuri nito sa boses ni Tala sa harap niya na para bang sinasadyang tusukin ang kanyang pinakamasakit na sugat.
Ang perpektong tiyempo ng pagpasok nito sa kanilang silid matapos ang kanyang pag-amin. At ang pinakahuli, ang walang basehang akusasyon ng pagnanakaw, isang perpektong paraan para tuluyan siyang sirain sa paningin ni Dalisay. Hindi ito aksidente. Ito ay isang plano. Isang masalimuot at malupit na plano. Ginamit ni Silang ang kanyang nakaraan laban sa kanya. Ginamit niya ang kanyang sakit para gawin siyang kontrabida. At habang abala si Dalisay sa pagkamuhi sa kanya, si Silang ay malayang nakakagalaw. Kinukuha ang lahat. At si Tala, ang batang kinamuhian niya. Ngayon, nakikita niya ito sa ibang liwanag. Hindi isang karibal, hindi isang anino ng nakaraan, kundi isa ring biktima, isang inosenteng bata na naipit sa laro ng isang demonyo. Ang demonyong yon ay may pamilyar na muka, ang muka ng manager na sumira sa kanya noon. Posible kaya? Isang apoy ang biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang apoy ng inggit, kundi apoy ng determinasyon. Kailangan niyang bumalik. Hindi para kay Dalisay, hindi para sa kanyang sarili. Kailangan niyang bumalik para kay Tala. Humingi siya ng pabor kay Aling Nena para makitawag. Ginamit niya ang natatandaan niyang numero ng isang matalik na kaibigan mula sa industriya ng musika, isang sound engineer na hindi kailanman nawala ng tiwala sa kanya. Rico, si Amihan to, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Amihan, Diyos ko, saan ka nagsuot? Wala akong oras para magpaliwanag. Putol niya. Ang boses ay matatag at puno ng layunin. Pero may kailangan akong ipahanap sa'yo. Isang tao mula sa nakaraan. Isang music manager. Hindi ko alam ang tunay niyang pangalan ngayon, pero hindi ko malilimutan ang muka at ang mga kasinungalingan niya. Ang Hacienda del Silencio ay hindi natahimik. Ito ay puno ng ingay ng mga mamahaling sasakyan, ng tawanan ng mga taong hindi nila kilala, at ng musika na walang kaluluwa. Nag-organisa si Silang ng isang malaking pagtitipon, isang celebration para sa bagong pamunuan ng hacienda. Ang bawat sulok ng bahay ay pinalamutian, ngunit para kay Dalisay, ang mga ito ay parang mga dekorasyon sa isang burol. Siya at si Tala ay mga bilanggo sa sarili nilang tahanan. Si Silang, sa harap ng kanyang mga bisita, ay tinatawag siyang mahal na pinsan na nagpapahinga dahil sa sakit. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto, ang mga tingin nito ay puno ng pagkutya. Si Tala naman ay pinagbawalan nang lumabas ng kanyang silid. Habang nakaupo si Dalisay sa isang silya sa kanyang dating opisina, pinapanood ang kasiyahan sa labas. Ang bigat ng kanyang pagsisisi ay halos dumudurog sa kanya. Ipinagkanulo niya ang lahat dahil sa galit at bulag na tiwala. At ngayon, wala na siyang magawa. Sa gitna ng pagdiriwang, habang si Silang ay nasa entablado, nagbibigay ng isang talumpati tungkol sa magandang kinabukasan, isang figura ang biglang lumitaw mula sa karamihan, si Amihan. Hindi siya nakasuot ng magarang damit. Ang suot niya ay isang simpleng bestida na ipinahiram ni Aling Nena. Ang kanyang buhok ay nakatali lang, ngunit ang kanyang mga mata ay nagnininginga sa isang determinasyon na hindi pa nakikita ni Dalisay kailanman. Napatigil ang lahat. Ang musika ay humina. Ang mga bulungan ay nagsimula. Maging si Silang ay natigilan sa entablado. Ang pekeng ng ngiti ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Silang sa mikropono. Sinusubukang panatilihin ang kanyang kahinahunan. Mga gwardya, ilabas ang babaeng yan. Ngunit hindi natinag si Amihan. Naglakad siya palapit sa entablado. Ang bawat hakbang ay matatag. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na digital recorder. Sandali lang, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses, kahit walang mikropono, ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Bago ninyo ako paalisin, may gusto lang akong iparinig sa inyong lahat, lalo na sa'yo.
Ricardo. Sa pagkakarinig ng pangalang iyon, isang bagay ang nagbago sa mukha ni Silang. Isang bakas ng gulat, isang bakas ng takot. Itinaas ni amihan ang recorder at pinindot ang play. Isang boses ang pumuno sa hangin, isang boses mula sa nakaraan. Ang boses ni Silang, ngunit mas bata at mas mayabang. "Pirmahan mo lang to, amihan," sabi ng boses sa recording. "Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Sisikat ka. Maniwala ka sa akin." Ito ay isang lumang recording, kuha ng kaibigan ni amihan na si Rico noong una nilang pagpupulong. Isang recording na itinago niya bilang souvenir ng kanyang pangarap. Hindi niya alam na ito rin pala ang magiging ebidensya ng kanyang bangungot. Ang mukha ni Silang ay namutla. "Patayin yan!" sigaw niya. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si amihan sa mga bisita at pagkatapos ay kay Dalisay na ngayon ay nakatayo na, ang mga mata ay nanlalaki sa pagkaunawa. "Ang taong kilala ninyo bilang Silang," pagpapatuloy ni amihan, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag, "ay ang parehong tao na nanloko sa akin. Maraming taon na ang nakalipas. Kinuha niya ang aking pera, sinira ang aking pangalan, at ngayon, ginawa niya ulit ito sa mas malaking paraan. Ginamit niya ang sakit ng nakaraan ko para sirain ang pamilya ko at kunin ang lahat ng ito." "Sinungaling!" sigaw ni Silang, bumababa mula sa entablado. "Wala kang pruweba." "Ikaw ang pruweba," sagot ni amihan. Sa sobrang galit, tuluyan nang nawala ang maskara ni Silang. Hinablot niya ang braso ni amihan. "Manahimik ka na! Bitawan mo siya!" sigaw ni Dalisay, tumatakbo palapit. Ngunit si Silang ay wala na sa sarili. Itinulak niya si Dalisay at bumaling sa direksyon kung saan nakatayo si Tala, na lumabas ng kanyang silid dahil sa ingay. Nakita niya ang bata bilang kanyang huling alas. "Huwag kayong lalapit," sigaw niya naglalakad patungo kay Tala. "Subukan niyo at mananagot ang batang to." Ang lahat ay natigilan sa takot. Si Tala ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Habang si Silang ay papalapit kay Tala, isang bagay ang nangyari na walang sinuman ang inaasahan. Si amihan, sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang takot, nawala ang lahat ng kanyang pait. Ang tanging nakikita niya ay isang inosenteng bata na nasa panganib. Tumakbo siya, hindi papunta kay Dalisay, hindi papalayo kay Silang, kundi papunta kay Tala. Inilagay niya ang kanyang sarili sa pagitan ng bata at ng halimaw. Ang mga braso ay nakaunat na para bang isang kalasag. "Huwag mong sasaktan ang anak ko," sabi niya. Ang boses ay puno ng isang kapangyarihan na ngayon pa lang niya natagpuan. Ang kapangyarihan ng isang ina. Natigilan si Silang. Sa likod ni amihan, nakikita niya si Tala. At sa likod ni Tala, nakikita niya ang galit na si Dalisay. Napapaligiran na siya. At sa perpektong tiyempo, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay biglang pumuno sa gabi. Ang mga ilaw na pula at asul ay sumayaw sa mga mukha ng mga gulat na bisita. Sa unahan ng mga pulis ay si Aling Nena at ang ilan sa mga pinakamatapat na manggagawa ng hasyenda na siyang tumawag sa mga awtoridad. Tapos na ang laro. Nang dakpin ng mga pulis si Silang, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatuon kay amihan. Ngunit hindi na natatakot si amihan. Tumingin lang siya pabalik. Hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang survivor. Lumipas ang ilang buwan. Ang Hacienda del Silencio ay unti-unti nang humihilom. Hindi ito madali. Ang mga kasong legal laban kay Silang o Ricardo ay nagpapatuloy at ang utang sa bangko ay naroon pa rin. Isang mabigat na paalala ng kanilang mga pagkakamali. Ngunit may isang bagay na nagbago. Isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. Ang hacienda ay hindi na tahimik. Ngayon, ang maririnig mo
ay hindi na ang nakakabinging katahimikan ng kalungkutan, kundi ang tunog ng mga taong nagtatrabaho ng may pag-asa sa tubuhan. Ang bahay ay hindi na isang malamig na mansyon, kundi isang tahanan na unti-unting napupuno ng init. Si Dalisay ay hindi na isang malayong don. Madalas mo siyang makikita sa bukid kasama ng mga manggagawa. Ang kanyang mga kamay ay marumi sa lupa. Ang kanyang mukha ay pawisan sa ilalim ng araw. Natutunan niyang ang tunay na halaga ng kanyang pamana ay hindi na sa lupa, kundi na sa mga taong nag-aalaga rito. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa pagbabalik sa simula. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa beranda, nakita niya ang isang eksenang nagpatulo sa kanyang mga luha. Sa maliit na hardin na sinimulang alagaan ni Amihan, ang dalawang babae sa kanyang buhay ay magkasamang nagdidilig ng mga halaman. Si Amihan ay matiyagang nagtuturo kay Tala kung paano alagaan ang isang bagong sibol na rosas. Dahan-dahan lang anak, narinig niyang sabi ni Amihan. Ang boses ay malambing, isang himig na dati. Akala niya ay hindi nito kayang likhain. Ang mga bulaklak, parang mga puso yan. Kailangan ng araw, tubig, at maraming pagmamahal para mamukadkad. Ngumiti si Tala at tumango. Maingat na dinidiligan ng halaman. Ang takot sa mga mata ng bata ay matagal nang nawala, napalitan ng tiwala at pagmamahal. Ang pagpapatawad sa pagitan nila ni Amihan ay hindi dumating sa isang iglap. Ito ay isang prosesong mabagal at kung minsan ay masakit. Binubuo ng mga gabing mahaba ang pag-uusap, ng mga luhang ibinuhos para sa mga sugat ng nakaraan at ng isang desisyong pareho nilang pinanghawakan, ang subukang muli. Natagpuan din ni Amihan ang sarili, hindi sa isang entablado, kundi sa katahimikan ng hasyenda. Isang araw, nakita ni Dalisay ang luma nitong gitara na nakatago sa ilalim ng kama. Kinuha niya ito, nilinis at inilagay sa sala nang walang sinasabi. Kinagabihan, narinig niya ang isang mahinang tugtog. Si Amihan, nag-iisa, ay marahang kinakalabit ang mga kwerdas, hindi para sa isang audience, kundi para sa sarili. Ang musika ay hindi na isang multo. Ito ay naging isang kaibigan muli. Ang pinakamalaking pagbabago ay nasa puso ni Tala. Para sa kanya, ang mundo ay muling nabuo. Sa sala, sa harap ng lumang piano na matagal nang hindi nagagamit, nakaupo si Amihan. Sa tabi niya ay si Tala. Ang maliliit nitong daliri ay sinusubukang gayahin ang mga notang tinutugtog ng kanyang ina-inahan. Hindi, ganito, sabi ni Amihan at kinuha ang kamay ni Tala. Maingat niyang inayos ang posisyon ng mga daliri nito sa mga teklado. Mas malambot. Hayaan mong dumaloy ang musika mula sa puso mo. Tumugtog sila ng sabay, isang simpleng himig na puno ng pag-asa. Sa isang nota, nagkamali si Tala. Agad siyang huminto, napayuko, at bumulong. Sorry po. Hinawakan ni Amihan ng kanyang baba at marahang itinaas ang kanyang mukha. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang sariling mga mata ay puno ng pagmamahal na walang kapantay. Walang masama sa pagkakamali. Tala, sabi niya, ngumiti. Ang mahalaga ay sinusubukan nating muli. Napangiti si Tala, isang ngangiting totoo at maningning. Tumingin siya kay Amihan, sa babaeng dati niyang kinatatakutan, ang babaeng ngayoy kanyang kanlungan. Sa isang boses na malinaw at puno ng pagmamahal na matagal na niyang gustong ibigay, sinabi niya ang mga salitang naghihilom sa lahat ng natitirang sugat. Salamat po, Mama Amihan. Niyakap ni Amihan ang bata ng mahigpit at sa yakap na yon, lahat ng anino ng nakaraan ay tuluyang naglaho. Mula sa may pintuan, tahimik silang pinapanood ni Dalisay. Ang puso niya ay umaapaw sa pasasalamat
Ang kanyang pamilya ay hindi perpekto. Sila ay isang koleksyon ng mga sirang piraso. Ngunit magkakasama, sa gitna ng musika at pagpapatawad, sila ay unti-unting nabubuo muli. Mas matatag at mas totoo kaysa dati. Ang tunog ng piano at ang halakhak ni Tala ay umaling-awngaw sa buong Hacienda del Silencio, isang bagong himig na nagsasabing ang tunay na pag-ibig tulad ng araw ay laging nakakahanap ng paraan upang magbigay liwanag kahit sa pinakamadilim na lugar. At dito po nagtatapos ang kwento ni Tala, Dalisay at Amihan. Isang kwentong nagpapatunay na ang mga sugat, gaano man kalalim, ay kayang hilumin ng pagpapatawad. At ang pag-ibig, lalo na ang pag-ibig na handang magbago at umunawa, ang siyang pinakamatibay na pundasyon ng isang tunay na tahanan. Ang aral ng kwento, huwag nating hayaan na ang pait ng nakaraan ang magdikta sa ating kinabukasan, sapagkat sa bawat pagsikat ng araw, laging may bagong pag-asang naghihintay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento natin ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ng ating mga bida? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.